So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magsishare po ng ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon at tayo po ay nandito na ngayon sa chapter 32 ng Numbers. At ang aking pong share ay dito po sa verses 1 to 5 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, ang mga lipi sa silangan ng Jordan. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni na Ruben at Gad. Nang makita nila mainam ang pastulan sa Jazer at Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Elizar at sa pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebma, Nebo, at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastula ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Last verse po. Kung iyong mamarapatin, ito na lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabilang ng Jordan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Glory to God po. Good morning po at tayo po ay mag-share ng ating daily devotion sa Numbers chapter 32 verse 6 to 9. 6 to 9. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa anak ni Ruben, paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pahikipagbaka at kayo'y mauupo rito? At bakit pinahihina ninyo ang loob ng mga anak ni Israel na huwag magpatuloy sa lupain na binigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang na sila'y aking suguin mula sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupain, sapagkat nang sila'y makasama sa libis ng Eskol at matiktikan ang lupain, ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, number chapter 32, verse 10 to 13. At ang galit ng Panginoon ay nanigas ng araw na yaon at siya'y sumumpas na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Egypto. Mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumusunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jepon na sinisiyo at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nanigas laban sa Israel, at ang kanyang pinagala sila sa ilan na sa 40 taon hanggang sa ang buong lahing yaon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipol. Amen. Nababasay ko po, Numbers chapter 32, verse 14 to 17. At narito kayo'y nagsipagtindik na kahalili ng inyong mga pagulang, supling ng mga taong makasalanan, upang dagdagan pa ninyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo'y lumihis nagpasunod sa kaniya, ay kaniyang iiwang muli sila sa ilang, at inyong lilipulin ang buong bayan nito. At sila'y nagsilapit sa kaniya, at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop at ng mga bayan sa aming mga bata. Nagunit kami ay magsisipag-almas upang magpaunan sa baga anak ni Israel hanggang sa aming may pasok sa kanilang dakong karoroonan, at ang aming mga bata ay magsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsisitahan sa lupain. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat.
Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Bilang Kapitulo 32, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ang nakasulat. Hindi po kami uuwi hanggang sa matanggap ng lahat ng mga Israelita ang lupaing kanilang mamahanahin. Pero ayaw naming makatanggap ng lupa kasama nila sa kabila ng Jordan. Mas gusto po namin dito sa bandang silangan ng Jordan dahil nakakuha na kami ng parte namin dito sa silangan ng Jordan. Sinabi ni Moises sa kanila, kung talagang gagawin ninyo yan, nahanda na kayo sa pagpaglaban kasamang Panginoon at tatawid ang lahat ng sundalo ninyo sa Jordan hanggang sa maitaboy ng Panginoon ang kanyang mga kaaway. At maangkin ang lupa, maaari na kayo makabalik dito dahil natupad na ninyo inyong tungkulin sa Panginoon at sa kapwa ninyo Israelita. At magiging inyo na ang lupang ito sa harapan ng Panginoon. Yun lang po, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. God bless. Magandang gabi po. Babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 32, verses 22 to 26. Then when the island is subdued before the Lord, you may return and be free from your obligation to the Lord and to Israel. And this land will be your possession before the Lord. But if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Build cities for your own women and children, and pens for your flocks. But do what you have promised. The Gadites and Reubenites said to Moses, "We, your servants, will do as our Lord commands. Our children and wives, our flocks and herds will remain here in the cities of Gilead." Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabasa ngayon ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 32, verses 27 to 31. At ang sinasabi, "But your servants, every man who is armed for battle, will cross over to fight before the Lord, just as our Lord says." Then Moses gave orders about them to Eleazar the priest and Joshua son of Nun, and to the family heads of the Israelite tribes. He said to them, "If the Gadites and Reubenites, every man armed for battle, cross over the Jordan with you before the Lord, then when the land is subdued before you, you must give them the land of Gilead as their possession. But if they do not cross over with you armed, they must accept their possession with you in Canaan." The Gadites and Reubenites answered, "Your servants will do what the Lord has said." Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Bilang Kapitulo 32, versikulo 32 hanggang 36. Ito po ay para kay Ivan Ventorillo, Bro Evan. Ito po ang nakasulat. "Tatawid kami sa Jordan sa presensya ng Panginoon, pero ang mamanahin naming lupain ay nasa silangan sa tabi ng Jordan. Kaya ibinigay ni Moises sa mga lahi ni Gad, Reuben at sa mga kalahati ng lahi ni Manase, na anak ni Josi, ang kaharian ni Sihon sa hari ng mga Amoreo at ang kaharian ni Haring Og ng Bashan, ang buong lupain pati ng lungsod sa mga teritoryo sa palibot nito. Itinayong muli ng lahi ni Gad ang Dibon, Atarot, Aroer, Atrot-Shofan, Hazer, Jugbiha, Bet-Nemra at Bet-Haran. Ang mga lungsod nito ay pinalibutan nila ng pader. Gumawa rin sila ng mga kulungan para sa kanilang mga hayop." Yan lang po, purihin ang Panginoon. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat, at ang aking pababasa ay matatagpuan sa Bilang chapter 32 verses 37 to 42. Sabi po rito, "Itinayo naman ng lipi ni Reuben ang Hesbon, Eleale, Kiriatanim,
Nebo Baal Meon. Ang mga ito'y pinalitan nila ng pangalan at Sibma. Binigyan nila ng mga bagong pangalan ang mga lunsod ng muli nilang itinayo. Ang Gilead ay sinakop naman ng mga anak ni Makir. Buhat sa lipi ni Manases, itinaboy nila ang mga Amareo. Rito, ang lugar na iyo'y ibinigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga nayon ni Jair ang Kenat, at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba ayon sa kanyang pangalan. Purihin natin sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless you po.